you're down and troubled, and you need a helping hand, and nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Okay na. Hi, good afternoon sa ating mga nakikinig at saka sa mga listeners natin. Parang mahina. Oo. Eto na naman po, nag-uumpisa na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. Wala po kasi si Birador, ang sabi po niya sa akin, kaya hindi ko po pinapunta si Lollipop,
is, sabi po niya, siya yung pupunta rito. Hirap po, wala naman po siya. Ay nako, Lollipop, sa isang linggo, ikaw na lang yan. Kung ganun rin lang siya, ayoko ng ganun kausap. Hindi siya marunong kausap, ilang beses na yun, May 8 pa yun. Sabi siya ng sabi, pupunta siya rito. Pagkatapos, hindi naman siya nagpupunta. Ano ka ba? Ano ka ba, Birador? Nanloloko ka ba? O ano? Para man mapakagwapo mo. Lintsagan talaga, nakukonsumi na ako talaga sa'yo. O ayaw kang nakadikit sa'yo si Ivy. Ay, may asawa yon, nakakahiya. Diyos ko, lintsagan, natatawa lang yung mga nanay sa inyo. Ayoko nung gano'n, nakakahiya yung gano'n, ha? Ang pangit. Kababaeng tao mo, may asawa ka, kumakabit ka. Kala ko nga, nandoon sa Star Mall mapapahiya. Buti na lang, hindi ka nagpunta sa Star Mall, no? Sabi nung may mga text pa rito sa akin yung mga nanay, mamaya ikwekwento ko. Okay? At saka, before I proceed, yung happy birthday to Pearl Esguerra of Heart Center. Chief dietitian po siya dyan sa Heart Center. At galing po ako dyan. Pinababalik po niya ako. Ibo-blow out daw po niya ako. Baka next week or maybe next week. Ayaw yata niyong mabisto siya, di ba? Kaya ang akin is bahala ka kung ano yung gusto mo. Basta ba, pupunta uli ako dyan. Siguro nga, baka next week, ganon. Mga Monday or Tuesday. Kasi, isasubmit ko kasi yung application na yan, yung insurance na yan. Para kasi, kailangan na kasi agad ng mga kasamahan ko. Kaya, hi to Mr. Martin of manager po yan ng Oriental Insurance. And then, hi to Bernie, ano pa ba? Efren ba yun? Si Bernie Abrenica po ang apelyido nyon. Yan po ang magkakasama po yan ni Mr. Martin. At saka po, hi sa lahat ng aking mga kaibigan. To Tipin, Belet, Rodolfo, and then, ayan, alam ko nakikinig kayo, nanonood kayo, magatingin na naman kayo. Basta palagi akong masaya, don't worry, palagi akong masaya, at ganun pa rin, di ba? Pagkatapos ay pag nakikita-kita tayo, ang sabi nila, ang ganda mo tayo, maganda ako talaga, di ba? Totoo yan. Hindi ko na kailangan sabihin kung na ako'y maganda. Pero maganda po, kung sinasabi nyo maganda ako, naniniwala naman po ako dun sa sinasabi nyo. Kaya lang, mas maganda ako nung dati, di ba? Nung maliit ako, di ba? Cute. Di ba? Mas cute. Pero, okay din po. Thank you. At napapansin pa rin po nyo ako. And then sa aking insurance company na yung Pioneer, kung kayo ay may kailangang ipa-insure sa akin, life and non-life, i-text lang po nyo ako sa 0932-1315-180. Yun lang po ang aking number. Hindi ko po kabisado yung isa kong number. Kung gusto po nyo at ite-text po nyo ako sa insurance, kung may kailangan po kayo sa akin tungkol sa insurance, pwede po nyo ako dyan i-text. At saka po, wag po kayong mag-alala at bibigyan ko po kayo ng discount, special discount, agent discount. Kahit hindi po kayo lisensyado, bibigyan ko po kayo ng discount. Ganun po. Para po kasi maengganyo naman kayo at isa pa, para hindi kayo malay mo, maghanap pa po kayo, di ba? Maghanap pa kayo ng mai-insure, di meron din po uli kayong discount doon. Ganun po. Para kahit pa paano, sumaya kayo. At saka isa pa, mas maganda pag may
pag may ano pangalan nito, may commission. Lahat naman po tayo kailangan natin ng mga commission. Pag tayo nagtatrabaho, dapat may sweldo tayo. Ganun po. Siyempre po sa pangangailangan ng ating buhay po yan. Yan po part na ng ating buhay para naman po maging masaya at maganda ang ating kinabukasan. Ganun po. Sinasabi nga po nila, para gumanda ang ating kinabukasan, tumaya tayo ng loto, baka po ubus na po yung pera natin, hindi pa tayo tumutama ng loto. Kaya sugal po yun Sa akin po kasi, hindi ako naniniwala sa ganyan kung talagang tatama ka po siguro, talagang tatama ka ng loto. Pero kung araw-arawin mo yan, baka po kung kayo manalo palagi mo na 20,000 nanalo kayo, baka mahigit pa sa 20,000 yung inyong naitaya. Diba? Kasi kung titingnan lang nyo yung itinaya ninyo na yon, nako, baka po yun hindi lang 20,000 o 30,000 yung naitaya ninyo. Ganun po yon. Dapat po kasi maganda ang ating ang buhay natin para po tayo ay maging masaya. At saka po dapat masipag tayo. Ganun po. Yun lang po. At meron po kayong tinek sa akin na sabi nyo is, Miss Treasure, magbigay ka naman ng tips tungkol sa mga fruits and vegetable. Meron po akong nakuhang clippings sa mga fruits and vegetable. Yung pong avocado, ang avocado po kasi ay maganda po yan sa ating katawan. Nagre-reduce po yan ng ating bad cholesterol at saka nag-lower risk of stroke and heart disease. Yan po ang kuha ng avocado sa ating katawan. And then buko, yung po bang yung young coconut, yung pinakasabaw po nun, yung juice po ng buko, maganda rin po yan sa ating katawan. Para po yan kasi, yung water juice, buko juice, ganun po. Pero po dapat walang asukal. Minsan po kasi nilalagyan ng asukal At saka yan po kasi meron po yung mga calcium, potassium, vitamin B, C, and E. At saka yan po kasi is glucose and electrolytes, which can rehydrate the body. Mare-rehydrate po ang ating body. Buko juice is properly used in treating urinary tract infection. Tama po yan. Yung pag po tayo ano ba tawag yun yung nagbabali sa usaw, yung po ba sumasakit ang ating mga tiyan or puson, kuwan po yan. Yung bang ating katawan po ba para pong masakit o masakit po yung pinakapuso natin, uminom lang po tayo ng buko juice, iyan po ang maganda. Para po kasi yung sterile na po yan kasi non-allergenic. Iyan po kasi ang buko juice. Tapos po, aside from that is papaya. Ang papaya po is source of fiber, folate, vitamin A, C, and E. Sinasabi po kasi nila na ang papaya po ay hindi maganda sa mga kalalakihan. Hindi po yan totoo kasi po marami pong vitamins na nakukuha tayo sa papaya. At saka po yan, nagsosupport po yan ng ating immune system. Reduces joint irritation and destroy intestinal parasites. Iyan po ang papaya. Kaya wag po kayong maniniwala sa iba na ang papaya nakakalatutay, no? Pero iyan po kasi ang dami po kasing vitamins na makukuha nyo sa papaya. And then eggplant, yung po bang talong, considered one of the healthiest vegetable in the world. Yan po kasi ang pinaka magandang vegetable na makikita. Antioxidant po kasi yan, and including chlorogenic acid, which fight free radicals
and protect cells from mutating into cancer cells. Yan po kasi ang makukuha natin sa talong. It also essential phytonutrients which improve blood circulation and nourish the brain. Yan po ang eggplant. Kasi po, lahat po kasi ng ating, wala naman po tayong fruits and vegetable na nakasasama sa ating katawan. Nakakaganda pa yun, pero po dapat alam natin kung ano yun dapat nating kainin at dapat hindi natin dapat kainin na fruits and meron din po kasing mga fruits and vegetable na bawal sa atin pag po tayo may mga sakit. Kaya po dapat yan, hindi po natin, alam po natin kung paano nating maiaayos ang ating fruits and vegetables, yung mga kinakain natin fruits and vegetable. Ganun po. At saka po, meron pa po tayo yung malunggay, moringa. Alam mo po, ang malunggay, pinakamaganda po yan kuwari po maglalagay kayo ng soup. Yung soup po natin, lalagyan po nyo ng malunggay. Kesa po, hindi naman po natin kasi makakain ng malunggay ng gulay na gulay hindi po ba? Pero kung ano ba tawag yun? Parang iikot natin sa isang magandang ano ba tawag yun? Almersya tayo, no? Idinidikdik po kasi yan or pinapaikot sa isang parang ano ba yung tawag doon? Yung po parang pinupulbos natin ay yung malunggay. Kaya po ang masasabi ko ay maganda ang malunggay sa ating katawan. At saka po iyan rich in beta-carotene, vitamin B and C, iron, and amino acids. It can treat malnutrition and a number of illnesses, including bacterial and fungal skin infection, anti-inflammatory gastric ulcer, and diarrhea. Yan po kasi ang makukuha natin sa malunggay. And then, ayan po, ang sweet potato. Yung kamote po ba? Alam mo po, ang kamote maganda yan. Alam mo po bang araw-araw kumakain ako ng kamote? And yung lalaga lang po ang kamote, yan po ang aking breakfast. Nakakaganda po yan. Sinasabi po nila, parang utot kayo ng utot, yung gumaganon-ganon. Hindi naman po masama yun. Dapat nga po, inilalabas ninyo yung toxic sa ating katawan. Pero yung iba po kasi pag kumakain, sabi po kasi nila, pag kumakain ka ng kamote, mabaho ang iyong utot na ganon. Pero hindi ho, alam mo ba kaya bumabaho ang ating ganon na utot? Dahil po, may diferensya po tayo sa loob ng katawan. Hindi po tayo nadudumi ng araw-araw. Kahit po, hindi tayo nadudumi araw-araw. Alam mo po ba, ang baho ng ating dumi. Pero kung araw-araw po tayo dumudumi, ala ka pong maaamoy sa dumi natin. Ganon po yon. Pati po ihi natin, walang ganon. Ultimo yung uuto tayo o bowel movement. Hindi kasi po hindi ko nararanasan sa akin yung mabaho yung aking ganito, mabaho yung ganito ko. Hindi ko po nararanasan yon. Kasi po dapat lahat ng lang dapat kainin ay iyon ang ibibigay sa ating iyon ang ating kakainin para po tayo magiging maganda ang ating lifestyle. Yan po ang ating lifestyle. Yung pong kamote tops, okay din po yan, ilalaga po natin, and then with kahit wala na pong bagoong pero kung gusto mo po ninyo may bagoong o with calamansi, okay rin po yan. Pero masarap po yan. At saka po fish, yung fish po ba, kahit po ba i-steam lang yung lapu-lapu or piritong tilapia or bangos, ang sarap po niyan yung kamote tops. Kahit po yung kasi po yan ay fiber po yan, iron, calcium, protein, magnesium, sodium,
phosphorus, sulfur, and zinc. Iyan po ang bitaminang nakukuha natin sa sweet potato. Kaya po dapat tayo palaging kumakain yan. Sa araw-araw po, dapat kumakain tayo ng ganyan. O kung hindi po nyo kasi po alam mo, ilaga mo lang po yan. Ang sarap po, iulam yan eh. Kesa po kakain tayo ng kung ano-ano, kakain tayo ng baboy, kakain tayo ng lechon. Alam mo po yung mga ganon lechon. Pag na lang po may mga occasion, tsaka tayo kumain ng ganyan. Para po, hindi tayo masyadong nagkakaroon ng, kasi po yung mga ganyang baboy-baboy, nagkakaroon po tayo ng mga fatty liver, yung mga ganon. Magkakasakit po tayo, yung pong sa loob ng tiyan natin, hindi po maganda yung ganon na nagkakaroon ng mga fatty liver, tapos magkakaroon po tayo ng mga bukol-bukol, mga cancer, mga cancer cells. Yan po kasi ang nangyayari dyan. Kaya po dapat ang ating kakainin lang yung tama po sa araw-araw na ating kinakain. Yun lang po sana ang ating kakainin. Dapat po yan ayusin po nyo para po kayo maging sexy, maging maganda, at hindi po kayo tatanda. Maggulay po at magprutas palagi sa inyo araw-araw. Wag po tayong masyadong kumain ng mga baboy-baboy. Kasi po, iyan po kasi ay hindi nakakaganda sa ating katawan. Sa kalusugan, magkaka-stroke po tayo niyan. At saka po ang mabilis po tayong tumanda, lalo po kung hindi kayo nagiinom ng water. Dapat po kasi, gigising kayo sa umaga, uminom po agad tayo ng water. And then, para po, at saka, pwede rin po yung, wag lang pong malamig pwede po yung maligamgam, or juice po, pero wag lang masyadong malamig. Ganun po. Kaya para po maganda ang ating, kasi po pag po kasi masyadong malamig ang ating iniinom, hindi po maganda yan sa ating katawan. Dapat po katamtaman lang po yung ating yung malamig na iniinom natin. Ganon po yon. Susunod po, meron pa po akong ibibigay sa inyong mga beauty tips at saka mga kakainin nyo. Yung sinabi po nyo, yung tungkol sa liver, naghanap po ako niyan para po meron akong sabihin sa inyo, yung text ninyo sa akin. Mag-music po muna tayo bago po mag-start uli ako ng and the endless skies, my love, to the dark and the endless skies. And the first time
a trembling heart of a captive bird that was there at my command, my love that was there at my and the first time ever I lay with you, felt your heart so close to mine, and I knew our joy would fill the earth and last till the end of time, my love, and it would last till the end of time, my love. The first time ever I saw your face, your face, your face, your Hi. Eto na naman po tayo sa Love Notes and Memories. This is Treasure at unahin ko po yung inyong text sa akin na tungkol sa liver. Sabi po nyo, nagtatanong po kayo sa akin, 4 yata yung nag-text sa akin na magkuha ako ng clippings na para sa liver. Pero alam ko naman po yan, kaya lang po sinunod ko na lang po kayo na love your liver. Meron po akong nakuhang clippings na sa liver. Ito po yan. Tungkol po sa liver, lalo po yung may mga sakit sa liver or may nararamdaman po kayo. Ito po yung healthy tips sa how to care your liver. Ito po yon. Eat a balanced diet. Eat fats and carbohydrates excessively can cause fat deposit in your liver. Yan po yung sa inyo. So, make sure you have a balanced diet and consume the right amount of vegetable, fruits, and protein. It needs to function efficiently. Yan po ang sinasabi ko, eat a balanced diet. Kasi po, ang liver po kasi masyadong delikado yan. Pag hindi po tayo kasi kain lang po tayo ng kain kung wala naman po, kung kahit po vitamins at hindi po tayo nagba-vitamins ng maganda na para rin sa liver natin, hindi po mangyayari na gaganda rin po yung liver ng atin at magkakaroon po tayo ng ayos sa ating liver. Hindi po maganda yung gagawin natin na yon. Dapat po kasi yung liver natin is okay, di po ba?
para po maging maganda ang ating pangangatawan. At saka pag ang liver po kasi natin ang nagkaroon ng diferensya, kawawa po tayo kasi po yan po ang pinaka-importante sa ating loob ng katawan. Kaya po dapat yan inaayos ang ating liver, lalo atay natin, yung mga ganyan po. Kasi po, iyan po kasi kung wala po tayo niyan, iyan po yung pinaka-importante sa ating loob ng katawan. At saka po ito, drink alcohol in moderation. Do not drink alcohol excessively because alcohol can destroy your liver cells and lead to liver damage. Wala naman pong nagsasabi na bawal tayong uminom. Yung po kasi pag-inom natin, dapat po kasi moderate lang. Hindi po kasi yung iinom ka ngayon and then halos naka-anim na kahong ka na ng alak, hindi naman po pwede yung ganon. Kaya po nagkakaroon halos minsan hindi ba minsan halos magkabamit-bamit ka na niyan, di po ba? Nagbabamit-bamit ka na habang ikaw nagbabamit-bamit ka kasi po sobra-sobra po ang pag-inom natin yan. Kaya po dapat iniintindi po natin yung ating iniinom. Alam mo po ba, yung 1, 2 hanggang 3 po, pwede pa yon. Pero pag sumobra na po, halos isang kahon yung iinumin natin or halos vomit na tayo ng vomit, hindi po maganda yon sa ating liver. Kung araw-araw po gagawin natin yon, ay naku, kawawa po tayo niyan. Kasi tayo rin po ang mahihirapan pag po tayo ay nagkaroon ng sakit. And then, eto po yung susunod, ika-4 po is exercise. Exercising not only make you lose weight, but it also reduces fat deposits in the liver. Less fat deposits can help your liver function better. Pag po kasi tayo nag-exercise, iyan po kasi maganda po sa ating pangangatawan. And at saka po nare-reduce po ang ating yung mga loss weight. Kasi po, kahit tayo may kinain at mag-e-exercise tayo, magkakaroon po tayo yung losing weight, yung mga ganon. At saka marireduce po ang fat sa ating liver. Kasi po, pinapawisan tayo, nag-exercise tayo. Sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, dapat po kasi mag-exercise tayo para po maganda ang sirkulasyon ng ating dugo. Kahit po, walking, iyan po ang maganda. Wag-walk tayo para po tayo kailangan po kasi sa atin, pinapawisan tayo para po maganda ang ating pangangatawan. At saka ang sirkulasyon ng dugo po natin, dapat po kasi maganda yan. Iyon po kasi ang dapat natin sa ating pangangatawan. Kaya po importante lahat ang pag-exercise or pagkagising po ninyo sa stretching. Mag-stretch po kayo at saka palagi po tayong masaya. Alam mo po sa ating kuwan dapat tayo maganda palagi tayo, masaya tayo. Paggising natin, smile and thanks God for everything. Ganun po dapat. And then tayo po kasi, hindi po ba yung iba kasi gigising, wala lang. Nagising lang siya. Pero dapat po kasi yan, magpapa-thank you tayo sa ating Panginoon. Thanks God at nakinabuhay pa uli at nagising ako. Ganon. Ano po ito, pagdating, sana po ako'y patnabayan mo sa lahat ng aking ginagawa. At sa mga taong makikita ko, sana po ay wala kaming maging away or what or ano. Ganun lang po yon. Dapat po nagdarasal tayo. Ganun po. Susunod po is quit smoking. Since the liver is the organ that filter
toxins from our body, the nicotine and other toxin associated with smoking tax the liver, causing great harm and making it function inefficiently. Kasi pag po kasi tayo nag-smoke, ang smoke, pag po tayo kasi nag-smoke, yan po kasi pangit po sa ating katawan at pangit po sa ating health. Kasi po, yung iba po kasi nagkakaroon ng lung cancer. Kasi po yan, tungkol po yan sa smoking. Pag sobra-sobra na po ang ating pag-smoke, yung iba po kasi masyadong sa loob ng isang araw, isa po siya, isang kahon, isang kaha. Para pong ganun ang mga na-smoke niya. Hindi po kasi maganda yung ganon na halos wala ka na halos makuhang sa smoke, yung pag-smoke mo. Di po ba? Nako po, lalo po yung tinext po nyo rito na yung pong ano ba yung anong pangalan nun? Machine? May machine bang smoke? Yung ano ba yun? Hindi ko po alam yun. Hindi po ako nag-smoke. Hindi ko po alam yan. Lahat po ng bagay tungkol sa pag-smoke, masama po sa ating pangangatawan. At saka po yan, yung second-hand smoke, yun po ang pinaka masama. Kasi po, wari ako nag-smoke, may katabi po ako. Alam mo po bang mas delikado yun sa kanya kasi yung katabi ko. Kasi po second-hand smoke, na-i-inhale po niya yung ating yung usok. Kaya po tayo, pag naman po tayo nag-smoke, lumayo-layo naman po kayo sa mga kasama nyo o mga katabi ninyo. Kasi po, kabastusan na po yun kung kayo kung gusto nyong magkasakit, wag po nyong idama yung kapwa nyo. Maawa po kayo at wag po kayong masyadong makapal. May tao po kasi na pinagyayabang pa, nag-smoke sila, lalo yung mga babae na pasosyal, hindi naman sosyal. May ganun kasi. Alam nyo, ang pag-smoke hindi kasosyalan, kayabangan. Alam po ba nyo? At saka, mag-smoke kayo, ang tirahan naman nyo. Naku, marami kasing ganun Kung ano yung wala, iyon ang mayabang. Marami po akong alam na ganyan. Nagyayabang, wala naman. Sino ang mapapahiya? Ikaw rin. Diba? Lahat niyayabangan, wala naman. Sus ko, sino pagtatawanan ng kapwa? Ikaw. Diba? Kaya alam mo po, wag na lang kayong magyabang. Kung wala naman kayo, may ipagyayabang nga kayo. Kung nagyayabang naman kayo sa lahat ng buhay ninyo, yayabang nyo, wag na lang po kayo kasi mabibisto rin po kayo kung hindi naman po kayo ganon. At saka nakikita po sa katawan ninyo yan. Katulad noong kakuha namin na nakikilala namin, pinagtatawanan kasi napakayabang, napaka-pasosyal daw, wala naman. Wala naman trabaho. Yung asawa yung nagtatrabaho, nangangaliwa pa, nakikipaglandian, sa kakatihan niya, kahit saan magpunta yung lalaki, nagpupunta, hindi naman ata siya gusto lang niyang magpalaspag. O kaya naman, kailangan niya dahil wala yung asawa niya, pero yung asawa niya ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Siya, nakikipagkuha ng kung kani-kaninong lalaki, 6 yatang lalaki, tawa ng tawa yung mga nanay na kinikwento sa akin. Alam mo, wag kang ganyan kasi nakakahiya yung ginagawa mo. Masama yun. Magdasal ka na lang. At saka, alam ng kapitbahay ninyo yung ginagawa mo. Isipin mo, natawa nga sila, kwento sa akin. Isipin mo, nagpunta-punta pa. Kala nga daw nila nandoon sa mall. Ay, sabi ko, swerte niya, mapapahiya siya.
Nag-practice hindi naman po nagkuwan. Ay baka po ka nagtatago. O baka sa parking, doon sila naganunan. Yon. Kaya pag nakita kayo sa mall, sa Star Mall lalo, dyan sa Philinvest or dito sa SM, kilala na kayo ng mga gwardya yan. Sinabi ko yan sa guard na pag yan may picture. Nakakahiya yun. Huwag niyong gagawin dahil pinagtatawanan kayo ng mga tao. Kasi yung mga tao na yan, nagagalit din sa inyo at ayaw kayong samahan. Kakuwanan yun kabastusan. At saka isa pa, hindi kayo ire-respeto. Yun ang sinasabi ko. Pasiga-sigarilyo ka, wala ka namang ipansisigarilyo. Nagkukuwang ka lang ng upos na wala naman. Ipakain mo na lang sa anak mo para tumaba-taba kayo. 'Di ba? Para kayong dalawa ng anak mo tumaba at hindi malnourished. Kasi halatang malnourished na puro make-up lang yung nilalagay nyo. Bakit puro make-up? Kasi puting-puti yung mukha ninyo, halos tamo naman ang papayat nyo, Diyos ko, mahihiya squatter Yun ang masasabi ko, huwag kayong magyabang dahil wala naman kayong ipagyayabang. Kaya yung mga nanay, kwento-kwento sa akin, ikwento ko daw yan. Namo, ikikwento ko yan. Huwag kayong mag-alala. Marami pa silang text dito, mamaya ikikwento ko. Ha? Ito pa ho. Get vaccinated. Yung vaccine po kasi, if you are feeling pain in the abdominal region, inside the rib cage, sudden weight loss, and reduced appetite, get yourself checked. This is a sign that you might be at the early stage of liver cancer. Pag po kasi may sumasakit na sa mga abdomen nyo, pwede naman po kayong magpa-whole yung po bang abdomen, yung ultrasound abdomen, whole out ultrasound abdomen yon ay para po malaman kung may sakit po kayo. Ipapaayos po ninyo yan, ganun-ganon para po makita po ang inyong liver kung okay. Ganon. Kaya po dapat, yan ay inaayos po nyo. Palagi po, yan po kasing liver, pag po kayo may nararamdaman, ipatingnan po ninyo yan para po kasi maging maganda ang inyong pagkuha ng liver nyo. Para hindi po kayo masyadong magkasakit. Kasi po, nandiyan po ang sakit Lalo po kung may mga hepa. Alam mo po, may mga hepa. Baka naghahawa-hawa na kayo. Hindi nyo nalalaman yung hepa. Yung itsura lang ng tao, malalaman mo kung may hepa na siya. Huwag mo papulahin masyado ang iyong lipstick at yung hepa, nakikita sa muka, nakikita sa mata, nakikita sa mga ngipin yan, at nakikita sa palad kung ano, at nakikita sa kuko. Yan, ganun po yan. Makikita po yan, madali pong malaman kung may hepa ka. Ayan po ang pinakamakuha na sakit. Once na nagka-hepa ka, hindi na po yan nagagaling. At saka nakakahawa po yan. Lalo po at kung ikaw lahat araw-araw magganyan ka at ikaw pupunta pa kung saan-saan. Kung call girl ka, ay nako, kawawa ka. Maraming ganyan, mga magpunta lang kayo sa Cubao po, ang dami po diyang call girl. Hi. Yung mga tao naman gustong-gusto yung mga call girl, hindi nila alam, doon sila magkakaroon ng sakit. Sana magkasakit kayo yung mga ganyan lalaki para nalaalaman ninyo yung mali at tama. Para, at saka hawa-hawa na yan. Ang susunod niya, AIDS na. Kaya kayo magkaka-AIDS, doon na nakikita ang AIDS sa una pa lang yung HEPA. Ganon po yan. Hepatitis B, ayan. Hindi naman po yan na hepatitis C. Marami po kasing klaseng hepatitis A, B, C, D, E. Marami pong klase niyan, hepatitis. Pero yung D at saka E, hindi po yan nakakahawa. Yung hepatitis B po, yan po nakakahawa C. Yan po. Kasi po yan, once saliva lang po yan magkising-kising kayo
mahahawa na po or nag-contact sa contact po kayo, nag-contact kayo, sexual contact. Ayan po. At saka mahalata mo naman po pag may hepa ang tao. Yung paglalakad po, malalaman mo na po yan lalo po kung may mga sakit-sakit, malalaman mo po yan. Kaya yung iba, naghahawa. Alam nila nang may sakit na sila, nanghahawa po siyan. Para lahat na lang pinupuntahan nila at kung ano-anong ginagawa nila. Yan po kasi ang may mga hepa-hepa. Yan po, at saka isa pa po, vaccine po kayo sa hepa A and B. Virus po kasi yan cause inflammation in your liver. Kasi po, yan po kasing hepatitis, pag po kasi hindi kayo magpapa-vaccine, wari po kahit wala pa po kayo, alam po nyo, wala pa kayong hepa, magpa-vaccine na po kayo para po hindi na po kayo mahawa sa iba. Or yung pong, pero po kung kayo meron ng hepa, hindi na po kailangan kayong magpa-vaccine kasi wala na po iyong hindi na po iyon kailangan at sayang lang po yung pera nyong ilalagay. Yan naman po kung marunong ka lang po tumingin, kahit po sa mga babae, malalaman mo ang may hepa agad. Hindi yung tira ka ng tira hanggang sa mas magkasakit ka. Halatang halata sa paglalakad lang. Hindi ganon. Kaya dapat yung sarili mo, iayos mo. At nang hindi ka, hawa-hawa na yan Hawa-hawa. Ang susunod yan, kuha na, AIDS na. Ay, nako, lalong nakakahawa at lalong nakakaawa yung mga ganyan. Di po ba? Yan lang po ang importante sa liver. Siguro naman po, meron nabigyan ko po kayo ng kaalaman tungkol po sa liver para po alam ninyo kung papaano ninyong gawin at ang maganda ninyo sa inyong pangangatawan. Dapat lang po kasi tayo mag-alaga sa ating katawan. Kasi po, wala naman pong mag-aalaga sa ating katawan at wala pong, kundi po sarili natin. Kaya po dapat minamahal natin ang sarili natin. Huwag po tayong kung saan-saan natin inilalagay, kung saan-saan tayo nagpupunta para lang po tayo sumaya. Hindi, tingnan ninyo yung itsura ng tao na ginagalaw nyo at saka tingnan ninyo kung yung tao na yon ay hindi malikot. Pag malikot at lalo pa ho na multiple sexual partner, naku po, tandaan mo yan, meron yan sakit. Kaya at saka ho yung mga ganyan, hindi ho yan tumataba. Hindi yan, yung skin yan maputla kasi po iyan ay may sakit. Ang ginagawa lang niyang make-up. Pinapapula lang niya yung kanyang buong katawan para lang siya gumanda. Pero kahit pa ho yan mag-makeup, kung marunong kang tumingin, hindi po yan kuwan. Alam po yan ng tao. Hindi po maniniwala sa inyo yang ganyan. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya pag ang mga tao may mga hepa ang inyong partner o may mga sakit. Tandaan po niya lalo po't yung mga sakit na nakakahawa at yung partner po nyo ganyan, may sakit. Nako, tiyak na tiyak po magkakaroon kayo ng sakit. At dapat po yan, hindi na kayo nakikipagmingle sa iba kasi nakakahiya kayo. Magpunta na lang po kayo sa isang isolated island o kaya bundok. Kayo na lang dalawa ang magpunta ron na may sakit para kayo na lang ang magkakahawahan. Ganun lang yon, di ba? Dapat lang yung mga ganyan, yung nasa isolated para hindi yan nagkakaroon ng kahawa. Mahirap pong mahawa ng sakit. Kaya ako po ingat na ingat sa mga taong nararamdaman ko na may sakit. Nakakatakot po yung ganyan.
lalo po pag ang tao ayaw magpa-check up, sasamahan mo ayaw magpa-check up, may makikita po, ari po, boyfriend nyo, ayaw magpa-check up, may makikita po, may mabibisto ka po sa kanya, may sakit siya siguro, may AIDS, may sakit siya sa ganito, na nakakahawa, may TB siya, lahat ng klaseng sakit nasa kanya, hindi po talaga yan magpapasama sa iyo. Kasi po, iisipin niya na lalayo ka sa kanya. Siyempre, kahit naman sino, ako man po yun, kung ganyan ang iyong sakit, at kung ganyan kakadumi, bakit naman kita pagtitiisan? Diba? Nakakakuwang po yung ganun nakakahiya, 'di ba? 'Yun lang po ang masasabi ko at mamaya magmu-music po muna tayo para po naman kayo mahimasmasan kung meron man po kayong sakit o nalaman po nyo kung ano yung ang dapat gawin at hindi dapat kainin at hindi dapat kainin. Yun po, magpapatugtog muna po ako ng music para po sa inyo. I honestly love. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. You don't have to answer, I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. This is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say I love you. I love you. I honestly love you. If we both were born in another place and time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you.
Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Ito na naman po tayo sa Love Notes and Memories. It's 5 before 3. Ito po si Treasure at meron po tayong bago halos nga po mag-iisang oras na tayo. Hindi po nahahalatang mag-iisang oras na ako kahit po wala si Lollipop sa isang linggo, dito ka na talaga kasi wala si Birador. Napakasinungaling nung taong yan. Gago. Oo. Ayoko nung ganyan magsasalita ka, hindi ka naman marunong magsabi ng totoo. Bakit ganun ka? Ay, natatakot ka ba at makikita ka sa kuwan, mahuhuli ka? Ganun ba yon? Ha? Bakit tayo kang magpakita sa TV, sa radio, sa TV or what or ano? Gusto mo nakatakip ang iyong mata? Ganon? Hindi kasi dapat ganon. Magpakita ka, wag kang magtago. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Marami pa akong sasabihin. Sabi ko sa'yo, tumigil-tigil ka na. Kasi ayoko ng ganyan. Akala mo, maloloko mo ko? Ay, gumawa ka ng matino. At ng iyong mga kailangan ibigay mo para hindi ka nasasabihan ng kung ano-ano. Dapat si Lollipop kasama ko rito. Sabi mo pupunta ka rito. Hindi ka naman nagpunta. Bakit hindi ka nagpunta? Kaya nga si Lollipop hindi ko pinapunta para tayong dalawa ang magkuhan dito. Ayaw kasi ni Lollipop nakasama ka. Ganun lang. Ayaw niya nakasama ka. Sinabi niya sa akin. Kaya hindi siya nagpunta rito. Kasi ayaw daw niya nakasama ka. Kung sanang hindi mo sinabi mo kasi napupunta ka rito. Pagkatapos hindi. Bakit? Hindi kayo magkahiwalay. Ha? Hanggang ngayon, linta kasi yan. Sige. May asawa yan mapapahama ka pa dyan sa ginagawa mo na yan. Sa totoo lang. Kwento ng mga nanay, umaalis palagi. Hindi naman, saan kayo nagpupunta? Katulad nung mall tour, umalis daw, wala naman doon sa kuwan. Pinatingnan ko sa mga tao ko, wala naman. Nasaan doon? Natakot. Nag-makeup lang sa iyo sa parking lot, sa ilalim ng Star Mall. Ganon, sa kuwan. Ay, nako, mapapahiya ka lang dyan. Alam mo, mamalasing ka dyan. Yung itsura na yan, malasing yan. Kasi malalaman mo kung malas ka, nauubos lahat ang iyong mga pinagkakabuhayanan. Sa bagay, wala naman ikaw kinabukasan. Kinabuhayan. Malas yung itsura ng mukha na ganyan. Yung ganyang klaseng mukha, walang patutunguhan. At mamalasing ka, tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, mamalasing ka. Sa itsura na yan, mamalasing ka. Yan ang tandaan mo, sinasabi ko sa'yo. Anyway, Lollipop, next week magpunta ka na rito.
at hindi na siya pupunta, hindi ko na siya iisipin at hindi ko na lang siya tatawagan. Hindi ko na lang siya ite-text na kung siya pupunta rito. Ang tagal-tagal ng lolo ko, May 8 pa yan eh. 80 na ngayon. Anong sinasabi niya na busy siya? Hindi ikaw busy. Busy ka sa babae. Kung iba-iba at kung kasinungalingan man at kung ano-ano man pagkukuha mo na kung ano-ano mga pera sa mga nanay. Yun sinasabi ko sa'yo. Ibigay mo lahat. Yun dapat doon. Hindi kang sinungaling. Ganun lang yon. Mahirap yung manloko sa kapwa. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Maawa ka sa mga nanay. Yun lang ang sinasabi ko sa'yo. Ako, kung nakukonsume ko, hindi pwede mo akong maloko at hindi mo ako pwedeng matakot. Alam mo yon? Kaya Lollipop, next week, nandito ka na. Dito ka na. At ayoko na, hindi ko na yan hihintay-hintayin. Eto po. Meron akong unang-unang isasabihin sa inyo at para kasi maging maganda ang ating kinabukasan dito. At saka isa pa nga pala, merong nag-text sa akin, Miss Treasure, naalaman, hindi po ba meron kang sinabi tungkol sa coconut oil? Teka, naputol, sandali lang po. Meron kang sinabi tungkol sa coconut oil. Opo. Ano ba yung dapat na gawin? Pwede po bang pakiulit ninyo? Kasi po nakalimutan namin. Coconut oil, ano ba yun? Yung langis ng nyog. Okay. Yung langis po kasi ng nyog, kuwan po yan. Sinasabi ko nga po sa inyo, pampaganda ng katawan. Maid. Yung kutis mo, pagandahin mo ng coconut oil, pa-scrub mo, para gumanda-ganda naman at hindi halatain ikaw na may sakit, malnourished. Coconut oil, baka pumula-pula ang kutis mo, inumin mo rin yung coconut oil. Kita mo, gaganda ang katawan mo at gaganda ang baka yung sakit sa loob ng katawan mo mawala. Coconut oil, di ako nagbibiro, 2 kutsara sa umaga, 2 kutsara sa tanghali, at saka 2 kutsara sa gabi. Yon, uminom ka ng coconut oil para mawala at dudumi ka ng maiitim. Dudumi ka ng itim. Alam mo, pag dumi ka ng itim, mga toxic yun sa katawan mo. Toxin. Yon. At mawawala yung mga, baka pati sakit mo, mawala no? Yan, iyon po ang gamit ng coconut oil. At saka po, isa pa, pag may mga butlig-butlig kayo, yung butlig-butlig, iyon po mawawala. Ipapunas lang po yun ng paikot. Ganun po ang dapat. At nang gumanda po ang inyong kutis na sa ganyan. At saka po yung isa pa po sa coconut oil po, yung po, dewari po yung tenga ninyo marumi or what or ano. Pag marumi po yung tenga ninyo, iyan po kasi na aayos po yan ng coconut oil. Kesa po, hindi po ba, nililinis po natin yan Nililinis natin ang tenga natin. Pero alam mo po bang magandang linisin ang tenga natin pag po may coconut oil at saka pag po makati ang ating tenga, yung ears po natin. Pag makati po ang ears natin, iyan po kasi mawawala ang kati o kaya po may sugat. Pag po may sugat po tayo o meron po tayong mga butlig-butlig. Alam mo po ba yan? Nakakawala po yan ng sugat na gumagaling po ang ating sugat, gumagaling po ang ating mga kati-kati sa ating katawan. Baka yung makati ang katawan, ipaligo mo at baka mawala yung pagkakati ng katawan mo. Sa totoo lang, at baka gumanda-ganda ka ng konti. Ganon yon. Buhos mo kaya yung latak ng nyog para pumuti ka. Ganon yon, di ba? Yun ang maganda.
Nagtatawa ng tiyak yung mga nanay na kasama mo. Jack. Natatawa po kayo, no? Amo, yung mga sulat ninyo to eh. Amo po, babasahin ko lahat ang mga sulat ninyo. Yun po ang aking magagawa lang sa inyo. Okay lang po yan. Mag-text lang po kayo ng mag-text. Lahat, ikwento nyo sa akin. Ilalagay ko po dito yan. Kahit linggo-linggo po, sasabihin ko yon. Wala po akong pakialam. Magpunta siya rito, magpakilala siya, tinamot ang pangit. Ganun lang po yon. Pero dapat mag-makeup ka ng makapal para gumanda-ganda ka. Ay, ayun, pag nagpilamos ka, aswang. Ganon. Parang kung aswang ng kuwan eh. Aswang ka ng, sabi nung mga nanay, meron dito sinabi, aswang siya ng workshopper. Aswang, meron palang aswang ng workshopper. Saan ho ba yung workshopper na yan? Saan ba? Ano bang klase yung nagwo-workshop na yan? Ano ba ang wino-workshop? Ano ang wino-workshop? Ang wino-workshop daw, ang wino-workshop niya, yung katawan niya. Oo. Doon siya nagwo-workshop sa katawan niya. Wino-workshop siya. Oo. Pagkatapos, siya pa magbabayad. Wino-workshop, siya pa magbabayad. Ganun po ba? Amo po. At marami pa kayong text dito. Sasabihin ko lahat yon. Yung mga ginagawa nila sa inyo. At saka, marami pa po yan. Yung mga sa radio pa po yan. Marami pa pong hindi ako na ikwekwento. Yung kwento sa amin noong mga bata. Yung nakakahiya po talaga. Kasi alam mo naman, ultimo panyo na pinagpunasan, alam ng bata, itim na rose na red and white. Yung malaking panyo ang kanilang pinagpunasan. Yun po, kaya po nakakatawa. Di po ba? Kasagwaan talaga yung ginagawa. Dapat yan, ibinabaligtad. Kung ako yung asawa niyan, binabaligtad dapat yan. Baligtarin mo ng nakatiwarik para madala. Ganon. Hindi. Siya pa yung matapang. Huwag kang magtapang kasi marami kang ginawang kagaguhan at kakatihan at kahiyaan, kakapala ng mukha mo. Ganon. Diba? Mag-text lang po kayo ng mag-text sa akin para po kuwan. Ganun pa. Iyan pa yung inyong tanong sa akin. At saka isa pa, ang tinatanong ninyo kung ano yung mga ginagawa ng tao na dapat na maging maayos sila sa sarili nila. Teka. May nag-text po sa akin. Miss Treasure, Mib, bakit po ba ang mga babae, yung iba lang pong babae, mabaho ang katawan? At saka po ang buhok nila mabaho, yung anit. Ano po ba ang dapat doon sa ganong klase? Alam mo po, ang taong mabaho ang katawan sa laula, hindi marunong maglinis. Lalo pag ang anit mabaho, hindi po naglilinis yan. Ang alam lang yan, hindi ko alam kung ano yung dapat. Kahit na pag mabaho po ang tao, kahit na ano ipanghugas mo, mawawala, suka na lang po ipanghugas mo. Yung vinegar, yun po ipanghugas mo, tiyak na tiyak, mawawala ang iyong baho. Ganon. Tandaan ninyo yung sinasabi ko. Ikaw, yun ang panlinis mo. Baka wala kang pambabayad, wala kang pambibili. Yun ang ipanlinis mo para kahit papano, kahit hindi ka magpunta, kahit hindi ka bumili, suka lang. Ipanlilinis mo sa buong katawan mo, isaksak mo sa loob yung suka para mawala yung baho. Diba? Mabaho raw Yun ang kwento nung nanay nung naging lalaki. Naging lalaki niya. Iyon. Kaya dapat
lagyan mo. Siguro, matututo ka nang maglagay ng suka para mawala. Kasi yun lang ang dapat, kasi pag ang tao sobrang baho, yun ang dapat. Suka lang po na mainit na tubig na makukuwanan mo, matitiis mo yung init ng tubig. Ganun lang. Yun lang ang dapat gawin mo para maging okay sa'yo. 'Di ba? Alam mo na ngayon. Yun lang, maniwala ka sa akin. At saka yung buhok mo, lagyan mo ng coconut oil para hindi mabaho. At saka dapat sa iyo, kuwan Miss Treasure, ano po ba ang bagay sa taong Makati? Yun na nga. Yung Makati nga, yun ang dapat. Yung suka, pabuhos mo yung suka sa buong katawan niya. Kasi mabaho na siya para lalo siyang bumaho. Ayun. At saka yung coconut oil. Ayun. Ipalinis niya, ipang-scrub niya yung coconut oil. Baka maging kuminis ang kutis at saka maging malasutla ang iyong kutis at baka gumanda ka ng konti kahit papano, hindi ka mukhang katulong, di ba? Ganon. Mahirap kasi yung katotohanan. Tinan mo nga si Lollipop. Ano sabi? Maganda pa yung katulong namin. Alam mo, pag ang bakla nagsalita, pag ikay pinuri ng bakla, ibig sabihin nun, perfecto, maganda ka, makakuha ka. Pero pag sinabihan ka ng bakla na ang pangit mo, maganda pa ang katulong namin sa'yo, ibig sabihin nun, nakakahiya kang kasama. Diba? Ano masasabi mo doon? Diba? Ay, nakakahiya yon. Kaya dapat, bago ka magsasasalita ng akala mo beautiful ka, damatan ka naman, ipakita mo yung sarili mo na ikaw ay maganda. Ang pangit mo, para ka ng lola, akala ko nga 45 ka na. Isipin mo, tingnan mo naman ako. Yung ibang mga nanay nagtatawanan sa'yo. Akala nga daw niya 45 dahil yung itsura ng binti mo, napakapayat, malnourished. Sila yung nagsabing malnourished ka. Pati yung anak mo malnourished. Yun ang sinasabi. At saka halatang-halata nila yung pagkuwanan ninyo. Nagtitinginan pa daw kayo. Masyadong malapot ang tinginan nyo. Bakit? Kahit na nga doon sa radio, tinapatan mo pa. Nagtitinginan kayo. Kahit ka tumingin ng tumingin, pag walang ibubunga yan, wala rin manyari, magpabuntis ka para ikaw may kasama na baka magalit o magkakahiwalay kayo, ayan, baka pwede kanyang samahan hanggang sa ikaw tumanda, pareho siguro kayong tatanga-tanga, pareho kayong walang pera, di ba? Wala kang alam na trabaho. Ano gagawin mong trabaho? Nga. Iyon. Baka sabihin pa noong kakabit-kabit mo na lalaki, dito na lang ako sa matanda kong asawa. May mga anak naman ako dito, 3. Malalaki na. Dito na lang ako. At least, kahit papaano, inaasikaso ako, naglalaban ng aking mga gamit. Nagluluto. Pag may mga bisita, lulutuan. Diba? Noong dati, nilulutuan ako noong siya ang tagaluto, Kaya, tumanda na ng tumanda. Kaya siguro nawala na. Sabi nga daw sa kanila, noon dati hindi naman ganyan. Ngayon nagganyan na dahil nagkaroon ng konting pera, nagkaroon ng sasakyan. Ganun pala yon. Pag nagkakaroon ng sasakyan, naiiba yung tingin doon sa matanda niyang asawa. Kahit hindi mo pinakasalan, asawa mo pa rin yon. At anak yun ng iyong mga anak. Ang lalaki na. Mahirap lang ikwenta. Masasabihin ko kung sino yung mga anak mo pagkuwan. Para alam ko, no? Alam nila sa mga workshopper, no? Yun. Kaya dapat, alam mo, pag ang tao marunong, nalalaman lahat kung sa whereabouts mo. Kasi may mga taga-utos dyan, pera lang umiikot dyan.
Si Mal Norris, may nalalaman? Wala. Sa isang linggo, nandun kami sa Taguig. Meron kaming usapan nila Galvez, nila Ku. Mag-uusap-usap kami, magkakasama kami nila Lollipop. Nang iinis. Alam mo, pag ikay nang iinis, imbis na ayoko, Mariosep, gagawin ko yung gusto nila. Gagawin ko yun. Sabi ko nga, kawawa ka naman. Gagawin ko na lang para makita ko kung paano kang magpunta sa isang lugar na ikaw maraming kang kasama. Isama mo na si Mal Norris o isama mo rin yung isa mo pang naging kuwan. Ilan yata kaya naging babae mo na kuwan? 6 na sa workshopper. Pati mga nanay. Isama mo para sabay-sabay kayo doon sa kulungan. Diba? Kakatawa, no? Baka yan, may tagaluto ka, may taga-romansa, may iba-iba, di ba? Okay yun. Iba-iba. Bawat umaga, tanghali, gabi, palit, di ba? Kung nandito lang si Lollipop, tatawa na mo sa isang linggo, pag-uusapan namin ni Lollipop yan. Hindi, dapat kasi dalawa kami nag-uusap para ganon. Di ba? Pag-uusapan namin yan kasi maraming alam si Lollipop Yun lang, no? Okay. At ite-text ko pering mga text sa akin ng iba. Ito. Miss Treasure, hihintayin na lang po namin kayo sa Sunshine Mall next week. Sabi mo po, isama mo si Lollipop. Sige, isasama ko si Lollipop para alam mo lahat. Pupunta pa tayo sa podium. Kakausapin natin yung kuwan doon, yung din niya na biktima. Pupunta tayo doon. Kano yun? 400,000? Laki nun Oo, hamo, pupunta tayo doon lahat. Ako ayoko sana, kung ganyan rin lang na para akong ginagago, gagawin ko lahat. Sige. Para mawala na sa mundo. Diba? Mahirap yung ganyan, diba? Eto pa. Miss Treasure, na panood mo po ba yung ano ito? Napanood mo po ba yung sa YouTube kay Mrs. ko? Ay, oo. Napanood ko lahat yun. Natapos ko yung kay Mrs. ko. Natapos ko lahat. Yung kay Mrs. Ku. Natapos ko lahat yun. Lahat ng sinabi niya. Pati yung kay Tulpo, natapos ko lahat yun. Tapos yung ano pa ba, yung write-ups nila Galvez, natapos ko rin lahat yun. Ikinuha ko yun, pinaprint ko yun para alam ko at hindi ko makalimutan. Kasi nga pupunta nga kami sa inyo dyan, Juan. At eto pa nga, may sinabi, pinapatanong nga daw kung ano ka daw niya. Jacqueline. Ang sabi raw sa text noong sa barkada ko, sabihin mo kung ano ko siya. Ano mo raw ba siya? Bakit mo kasi ginanon kung ano, sa bagay, nakakainis na siguro, baka nainis ka na, kaya ganon, no? Sa bagay, sa lahat kasi ng tao, pag ikaw nakukonsume, talagang mabibisto mo lahat ang kagaguhan niya. 'Di ba? Hindi kasi dapat ganon iyan talaga hindi maganda yung ginagawa niya palagi, 'di ba? Tayo sige, at ako'y pagkatapos nito magkuhan ako. Mag-music muna ako, ha? Para sa inyo. Ang sabi nyo ay music. Sige. Mag-music muna tayo. Kawan. Let it be. And soon I will